Bonifacio. On September 21, 2024, it will be 50 years since the dictator Ferdinand Marcos Sr. declared martial law. It was a reign of terror, anguish, pain, sufferings, death, from which the scars remain in many homes and families to this day. It was a dark moment in our nation's history when our people suffered not at the hands of foreign invaders but the betrayal by one of our own. The observance this year forces the Filipino to pause and reflect on the dangers and destruction that dictatorship imposes on the nation. It is not only because the son and namesake, President Ferdinand Marcos Jr., is slowly but unmistakably dragging back the nation to dictatorship. It is that his administration has taken the country to its lowest depths in times of peace. While the ordinary Filipino is suffering from inflation, poverty and crime, BBM and his minions, particularly the oligarchs and his political allies, wallow in extravagance and luxury, perhaps unrivaled than at any other time in our nation's history. While more and more Filipinos are dropping under the poverty level, the privileged few good obscenely richer. While more and more Filipinos are giving up rights and privileges in exchange for government-sponsored ayudas and dole-outs. Those who are in the good graces of the Marcoses and their minions increasingly abuse their power by harassing and persecuting political opponents, particularly the Duterte family and those who serve under them at the slightest provocation. While Congress and the Senate treat the viewing public a spectacle of arrogance and abuse of their legislative powers by humiliating and subjecting critics to trial by publicity, the man on the street struggle with the daily challenge of coping with the decreasing value of the peso and the rising incidence of criminality and government's inability to deal with natural disasters. One of the lessons Filipinos learned during the reign of greed and savvy of Marcos Sr. dictatorship was that it cannot count on the politicians, big businessmen, media, and even the church to rise up and defend them. They will have to do it on their own. Another lesson was that Filipinos waited too long to stand up and oppose the abuses and excesses of the Marcos dictatorship. The Filipinos were patient for 52 years until everything was taken away from them. Their freedom, their dignity, their hopes, and even their very lives. They say the fruit does not fall from the tree. BBM certainly is the dictator's son in more ways than one. There is no mistaking the creeping dictatorship in our midst, in the looting of government coffers and the rape of democracy. Even worse than the father, BBM has not bothered to hide his drug problem and has refused to address calls for a hair follicle drug test which his allies divert by making a public spectacle of the shameless witch hunt not only of Duterte allies but all the business rivals of their cronies. The mainstream media willingly plays its part by its one-sided coverage of the demolition job against critics while remaining completely silent to the calls for hair follicle drug tests of BBM and those in circle of power. While allegations of all sorts have been thrown at Vice President Sara Duterte and those who serve under former President Rodrigo Duterte, mainstream media has not reported the calls for accountability and transparency in the spending of BBM. Speaker Romualdez, senators and congressmen, particularly on their abusive practice of liquidation by certification audit. Except for a few commentators and columnists who ask the right questions and dare to criticize abuses, most reports and commentaries make it appear that the country is on the right track and there is nothing to be concerned and afraid of. Also hovering dangerously is the on-again, off-again push to change the Constitution
by the People's Initiative, a deception in itself because this has never been a people's initiative but a naked scheme to legalize the perpetuation in power of the Marcos and Romualdez families. While it has been put out on hold due to the people's fierce opposition, the PI is not yet dead. It will set into motion when the people are preoccupied with other urgent concerns not to notice it. Over and above all these threats in the unmistakable drift to war over the West Philippine Sea, a disputed body of water that millions of Filipinos will never visit in their lifetime and will not bring about a change in their lives even if the unthinkable victory happens. It is a war where Filipinos have nothing to gain and everything to lose, a cause not worth fighting and dying for. Sadly, while the Philippines gained no small measure of respect and stability during the administration of former President Duterte, the Marcos dictatorship has wasted the political capital it inherited. Once again, the Philippines is trailing not just the best performers in the Asian region, but even the tail enders in terms of the economy. Government efficiency and peace and order. BBM has also alienated the Philippines from its neighbors when it allowed military bases on its shores, going against the tide in a region increasingly assertive of its independence. Not everything is lost, however. The hakbang na may sug, or the step of the brave, has planted the seeds of defiance amid the sea of indifference. Despite the manipulation and harassment of the Marcos administration and Speaker Martin Romualdez, it is slowly and steadily gaining ground. More and more people have found their voices to criticize wrongdoing and help in making ordinary people aware that it is time to unite in the face of danger. On September 21, 2024, hakbang na may isog will join Filipinos from all walks of life to converge in at least 3 different areas for a national indignation protest action dubbed as Luksang Bayan 921 to deliver the message that the administration and their cabal do not want to hear. Never again to Marcos dictatorship. There is no more time to waste. Let us not wait until there is no more food on the table. When every social media post is censored, when one of our loved ones is hurt or killed by criminals, or when all our able-bodied soldiers are fed to the slaughter in a senseless war. As a gesture of solidarity, all Filipinos who sympathize with this cause to end the dictatorship are enjoined to wear black on September 21, whether they are joining the mobilization or not. Let us flood the country with black to show the world that our people in the morning, mourning the rape of democracy, the death of good government, the death of our sons and daughters at the hands of the drug-crazed criminals in the streets and in the approaching war. It is time to tell BBM, the dictator, that we can no longer tolerate his refusal to undergo the hair follicle drug test, the abuses and excesses of Congress and the Senate, corruption in all levels, and increasing poverty. Dismantle the Marcos Romualdez dictatorship. Transparency and accountability in government. No to people's war, no to war, and defend the flag. That is our battle cry. Magandang umaga po, mabuhay po tayo lahat. Okay, as we proceed, let me give the table to Archbishop Boots Baliao. Architect. Pinurmote mo naman ako eh. Magandang umaga sa inyo lahat po. Good morning, Sir Boss. Bigyan po natin ng daan yung pagbibigay ng maikling statement galing po sa ating mga panelists. Umpisa po tayo sa ating pinakakaliwa, Madam. Pwede po bang kayo magbigay ng 3 minutes na brief po sa inyong pag-uusapan? Pasa niyo na po.
Thank you po. Ako po si Enriqueta Patayong. Sa urban poor sector ako naka-line. Dati po akong organizer, founder organizer ako ng isang malaking urban poor organization, yung AMBA Housing. Maraming injustice na nangyari sa mga binuo namin kasi dahil dyan sa mga diktador, dahil dyan sa mga palakasan at hindi tamang pamamalakad. Ang urban poor sector po ay nandito na lahat ang pinakaapektado sa lahat ng mga injustice. Poverty, crimes, drugs, nandiyan po lahat. Kaya bilang isang urban poor, dito na nararamdaman namin, hindi kami nakakatikim ng tamang proseso na ginagawa ng pamahalaan ngayon. Kamukha yung nagsabi siya na yung mga housing. Kasi ako po, organizer po ako at nakapagbuo po ako ng pabahay, 1,440 families, 30 buildings, 1,440 units. Yan po ay inagaw po sa akin. Ang namamahala ngayon ay isang organizer ng Gabriela. Kaya po ako nag-volunteer akong pumunta rito para marinig po ang mga injustice na ginagawa sa atin ng panahon ngayon. Imbis na kakampihan tayo, iba ang kinakampihan. Yung mga leftist, kakampi nila. Ako, kahit na mamatay ako rito, gusto kong ipaalam kasi hindi na po tamo ang nangyayari sa mga urban poor. Unang-una, magbibigay daw ng pabahay. Ang daming umaasa mahirap. Pero hindi naman po kami nag-i-expect na totally bigay. Pero dapat yung naaayon sa mahihirap. Hindi yung may pabahay na, pero babayaran mo. Maghuhulog ka ng 4,000 a month. Paano naman po yung mga halos pagkain nga lang ang kinikita, lalo na ngayon sa mahal ng bilihin. Kasi bigla naman tumaas. Ang bigas, wala ka nang mabili na 40 pesos. Pati lahat na bilihin tumaas. Paano naman yung mga kasamahan namin na mga nakatira sa mga shanties, mga nakatira sa mga danger zone, umaasa sila ng magandang titirahan na magkakaroon ng magandang pamamalakad. Wala. Kaya ako, nag-a-appeal po ako na sana maiba na. Sana ito na yung pagkakataon na maiba naman na yung naaayon naman sa atin, sa tama. Hindi yung puro injustice na lang ang nararanasan ng mga urban poor. Kamukha yung pag nagbigayan ng mga ayuda. Ang nabibigyan lang ng ayuda, yung mga nasa mga kamag-anak ng mga pinamamahala nila. Yun lang ang nabibigyan. Pero yung totoong mga mahihirap na nangangailangan, hindi yun nakakatikim. Kung sino yung mga nakaupo, yun ang nakakatikim ng mga ayuda na ipinabibigay ng gobyerno ito. Kaya ako, nagpunta ko dito, nag-volunteer ako para maiba naman. Tama na. Dapat tuldukan na. Yung tama naman na talagang titingin sa mga urban poor. Ang inaano ko lang, ipinananalangin ko talaga na si Madam, maiba naman ang pamahalaan ngayon. Maiba na ang presidente. Kaya, yun ang ipinananalangin namin mga urban poor para naman makatikim kami ng sarap, ng ginhawa at ng justice. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Kahit na mawala dahil nandito tayo para ipahayag natin ang ating damdamin at ang mga nakikita natin sa paligid sa kasalukuyan panahon ito.
Ako po si Reverend Jerry Yanes ng Angeles, Pampanga, isa sa mga tahimik na syudad dito sa bahaging ito ng Luzon. Ako po ay retired minister sa loob ng 33 years. I am a professor of History and English, especially World Studies and Asian Study. Ako rin po kasalukuyan ang advisor o isa sa mga advisor ng moral and spiritual change and progress dito sa Pampanga. Nang matanggap ko ang imbitasyon ito, ako po ay hindi umaasa na makatanggap ng imbitasyon muli upang makapagpahayag ng aking mga nakikita at nararamdaman. Ako po ay nagre-representante, tinanggap ko ito upang i-representante yaong mga church leaders natin na ang kanilang great concern is to continue uphold the rule of law, proteksyonan ang moral at ang espiritu, hindi lamang ang moral at ang espiritu na kalagayan ng ating mga mamamayan mula sa loob ng iglesia, ng church, hanggang sa labas, na manatili ang kapayapaan, ang kaayusan, at mailigtas natin ang ating mga kabataan sa kasalukuyang nangyayari ngayon dahil bumalik sa lansangan ang droga. Sa nakaraang administrasyon, nagkaroon ng ilang taong pananahimik at nakita natin na tayo ay maaaring lumabas ang bahay kahit madilim. Kahit na ang ating mga kabataan ay uuwi galing paaralan o sila'y mamasyal sa gabi, ay hindi sila natatakot o mga magulang. Ngayon po, natatakot na naman ang ating mga kabataan. Where is the church? Napansin ko po, at maaaring napapansin na rin natin, nasaan ang eklesya o ang church? Dati, ako po'y mayroong malaking respeto sa ating Roman Catholic Church hanggang ngayon. And we need to respect each other's faith and doctrines. Ano man ang ating paniniwala. Kailangan yan. Dahil ang Diyos ay nakatingin sa puso at hindi sa ating mga itinuturo. Sa ating relasyon sa Kanya, ang pinapahalagaan niya. Ngayon po, noong nakaraang Marcos regime, pinangunahan tayo ng Roman Catholic Church. They were the leading force to lead the people para magkaroon ng people's power. And we are so grateful dahil sumunod na maraming tao. At napabagsak natin ang rehimeng ito. Nakita ng maraming taong pang-aabuso at kahirapan ng mga maraming Pilipino. Ako po ay nasa kolehiyo ng panahon na yun. Ako ay sumusunod sa mga nangyayari dahil ako rin po ay napabilang sa mga aktivista nung ako ay nasa kolehiyo kahit sa maiksing panahon. Ngayon po sa kasalukuyan, malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyayari sa ating bansa. Tingnan ninyo, nagkalat ang mga American bases sa ating paligid. Kami po sa Angeles City, kami malapit sa Clark Air Base. Nasa norte kami. Marapit din po kami sa Subic. At kung magkaroon ng digmaan at hindi ito mapigilan dahil meron tayong mga nakatalagang mga American bases dito sa Pilipinas, sa ating lugar, at meron pang mga missile system, at kung magkaroon matrigger ang digmaan, ang unang-unang tatamaan ay ang mga base militar at ang mga paliparan natin. Nandyan pa rin ang gutom. Maraming walang trabaho. Sa nakaraang mga sunod-sunod na bagyo, ang ating mga kababayan ay nanatili sa baha. Nanatili sila sa mga tolda. Walang bahay, nakikitira. Meron ba tayo nakita? Meron ba tayong narinig na sila ay ating tulungan at pagkaisahan natin na tayo tumulong? Anong ginagawa? Ayuda. Minsanang pakain. Ngunit walang pagpapatuloy na sila'y tulungan upang makaahon sila sa kanilang kalagayan. Ano pa po? Ang droga ay nanggagaling sa Malacanang.
ayaw pakinggan dahil totoo may nangyayari hindi maganda mula sa ating mga pinuno dyan sa Malacanang. Pababa hanggang sa mga opisyal. Doon po sa amin, sunod-sunod ang raid ng mga pulis. Hindi nababawasan. Nagsawa na po ang aming mga kapitan sa paulit-ulit na raid at pagkakakulong ng mga kabataan. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nandiyan na naman sila sa labas. At anong balita? May mga protector sila. Ano ang ating gawin bilang isang church? Tayo bilang isang church, kami, patuloy kami nanalangin, patuloy namin tinuturuan ng aming mga tupa na sila ay maging mabuting mamamayan, proteksyonan nila ang kanilang karapatan, gawin nila magagawa nila na palakihin ang kanilang mga anak at turuan ng bawat isa na matakot sa Diyos. Ngunit hindi sapat ito kung paglabas nila sa church ay nandiyan sa paligid ang mga taong handang manira at pumasok sa kanilang mga tahanan at agawin ang ating mga kabataan at turuan sila na gumawa ng masama. Ang nangyari po sa nakarang mga araw sa paglusob sa isang church, hindi man natin tinatanggap o marahil tayo napapangiti sa kanilang pastor dahil sa kanyang mga sinasabi o sa kanilang paniniwala sa nakaraang mga araw. Ngunit hindi natin makakaila, ito ay isang sagradong lugar. Isang lugar na kung saan nananatili ang pagtuturo ng moralidad at spiritual na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ngunit ano ang ginawa nila? Nasaksiyan natin yan. Yan ay hindi posibleng mangyari din sa susunod na mga araw sa mga iba pang mga church dahil ang state ay maaaring pumasok sa church pero ang church ay hindi maaaring makialam sa state, sa political. Hindi ba? Kaya tahimik ang maraming mga religious leaders. Bakit? Nandoon ang takot na baka ma-involve ang church sa politika. Ngunit tingnan ninyo ang Biblia mula Old Testament and the New Testament. Hindi ba they condemn also the leaders in the political arena? Nagkaroon ng mga crusade. Even in the time of Jesus Christ. Before Jesus Christ was baptized, nandyan si John the Baptist, he condemned them. Yung mga sundalo, yung mga pinuno katulad ni Herod. And then Jesus Christ came. He was baptized and he began his ministry. He condemned them to. Maging ang mga religious leaders na nakikisang-ayon sa gawang masama, kinondemn niya sila. Ano sabi niya sa kanila? Para kayong mga nichong pinturado sa labas, ngunit sa loob ay puno ng bulok na buto. Ano ang sabi niya? Ibigay niyo kay Caesar ang kay Caesar at ang Diyos ay para sa Diyos. Hindi lamang yan tax ang sinasabi niya doon, serbisyo, paglilingkod, pagsunod sa batas. At ano? Ang dapat tingnan ng bawat isa sa atin, ang church at ang state, bagamat ito ay magkahiwalay, ngunit tingnan natin, unting-unting pinapakialaman, pinapasok na rin ng mga politiko. At ang mga church leaders ay involved na rin sa politika. Pero tahimik sila. Bakit? Bakit sila tahimik? Ayaw nilang masali ng lantaran. Pero nandyan sa loob ng church ang mga politiko. Tumatanggap ng mga tulong sa mga politiko. Hindi masama yun para sa church, para sa mga tao natin sa loob ng church. Ngunit sa po yung nangyayari, bakit hindi tayo nagsasalita sa nangyayari ngayon? Bakit tahimik ang church? What the church can do? Where is the place of the church today? Hanggang ganito na lamang tayo, manahimik? Manalangin, tama. Palagoy ng spiritual at moral na
kalagayan ng mga tao sa loob ng church. But someday, magigising tayo. Kawawa tayong lahat. Lalo-lalo na ang ating mga anak. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Nick Lizazo, nasa dating Pangulo ng Cultural Center of the Philippines at Chairman ng National Commission for Cultural Arts. Ako po ay dating nasa media. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit ang mainstream media, mga diaryo natin, wala ang mga issues na tinatalakay ng ating mga panelists. Ako po sa manage sa Maisog, sapagkat ito po ang nararapat gawin ngayon, ang talagang tumindig at lumaban sa bangag na gobyerno ni BBM. Si BBM po ay isang taong kilala ko ng bata pa. Yung mga bandang mga 10 years old. Naging anak ko po yan sa isang entablado na tinilapang ko bilang ama na dinirek ko ni Senator Amador ng panahon ngayon. Ako po yung ama ni Irene at ama ni BBM. They were 10 or 8 years old sa entablado. Hindi po natin alam na ganito pala ang mangyayari. Hawak-hawak ko po sa kamay ang dalawang bata yan. At ako po ay bilang isang may edad na sa mas masanda pa ako sa any one of these families. Ako po isang biktima ng martial law in 1972, September 21. Isang umaga po pagising ko at ako'y mag-e-edit sa ABS-CBN. Pero pa dito sa ABS-CBN, siyempre wala. Ako po yung mag-edit ng umaga ngayon. Pagdating ko po sa anong kaya sa ABS-CBN, punong-puno ng tao. Hindi makapasok. Sarado ang ABS-CBN. So hindi ako makapag-edit. Lahat ng employees, lahat ng mga opisyal ng ABS-CBN nasa labas. Nandoon sa restaurant na tinatawag namin noong panahon yun, Now. Pabibili ko palang ho ng kotse ng panahon yun. Escort ang kotse ko. Tudo. Ford Escort. Noong December ho, hinila na. Wala na akong pambayad eh. Kasi ilang buwan na ako walang dinidirect, walang ginagawa. Ewan ko kung bakit ang media ngayon, mukhang ang media, busog na busog. Ano? Kasi nung panahon ko, talagang busog na busog kami. Mukhang ngayon, wala akong nakikita sa mainstream media. Kung hindi pa ako sumanib sa Maisog na group, hindi ko malalaman itong kalapastanganan. Mabuti, malawak na. Malawak na ngayon at nakikita ng karamihan kung ano ang ginagawa ng gobyerno ito. Ang isang bangag po, hindi nalalaman ang kanyang ginagawa. Panay present tense yan. Walang nalalaman kahapon. Kaya ang nagpapatakbo ngayon ay yung asawa at si Speaker Romualdez. At yan po ay hindi nangyari nung umupo na sila. Yan ay nagsimula nung bago pa sila umupo, pinagpalakan na nila yan. Pinagpalakan. Meron nung pong silent o meron nakatagong opisina na doon nag-opisina. Ito po, imagination ko, script ko. Meron pong ibang opisina, si Miss Lisa at saka si Romualdez. Kung anong gagawin nila pag nanalo na sila at ginamit tayo lahat. Ako na bumoto kay BBM because of Sara Duterte. Yan po, kaya dahil nandun ang pangalan Duterte at tinatawag na Unit King. Diyos ko po, ano ba yan? Parang teleserye. Diyos ko. Kawawa po si Sara Duterte. Kawawa rin tayo. Kapag tayo po ang mga nagulog, ang mga tao nagoyo itong gobyerno ko. Wala pong alam. Tingnan yung ginagawa. Kamukha rin po. Kasi anak po yan ang mga mahal na tao. Kaya kung gumastos ng limpak-limpak na pera, hindi kanila. Aking pera. Wala akong sa kanila yun. Wala sa kanila. Sayang.
Sana no, anyway, yeah, ako po isang biktima ng Marcelo, 1972. Marami po salamat. Thank you po, Direk Nick. Hindi naman nalatang ikaw yung pinaka-senior. Si Direk Nick, ito yung susunod na JPE. Si Architect Butch Baliao po ako. Architecture talaga yung aking career. Kanya, inaasahan ko na ang pag-uusapan ko dito yung tungkol sa infrastructure. Pero nabasa ko dito, corruption yung topic ko. Pwede rin naman. Ang tingin ko kasi sa corruption na nagaganap, may pinaghuhugutang agenda. At ang nakikita kong agenda ng pinaghuhugutan ng malawakang korupsyon is yung ambition ng Marcos Romualdez families to perpetuate themselves in power. Makikita nyo naman kahit na i-backtrack natin ang story, ngayong araw na ito, pwede na natin i-conclude na talagang ganun nga ang balak nila. Sapagkat yung unit team na itinatag noong 2022 para tumakbo sila pareho, kusa naman talagang binuwag intentionally. Because the very clear agenda was to promote Martin Romualdez to succeed Marcos Jr. So, ang naging resulta po, instead na i-promote ang good governance, instead na i-promote yung interest ng bayan, interest ng tao, ang nangyari po, naging personal agenda at ang pagpapatupad ng kanilang mga ambisyon ang naging objective. Kanya po, makikita natin or mapipinpoint natin ang pugad, the nesting place of corruption. Ang pugad po ng korupsyon ay nasa loob mismo ng Kongreso. Umpisahan natin sa budgeting nila. Katakot-takot na budget insertions ang nakalagay. At ang presidente never niyang dinito ang budget. Pinalusot lahat ng mga unprogrammed budgets. At hindi lang yon, garapalan pati sa bidulgar ni former Education Secretary Sara Duterte na yung kanyang classroom projects. Behind her back, nadagdagan ng bilyon-bilyong budget na siya naman ang walang kontrol. Yung mga tipong ganun. Yan naman po bilang mga nasa media, ma-analyze nyo naman yan. Sabi nga ni Inday Sara, she doesn't have to invent the issue because the issue is right in black and white on our national budget program. So, pakisilip na lang po. Ang gusto ko lang pong banggitin sa inyo at i-highlight sapagkat nakakadiri to the point of obscenity. Yung makikita ninyong paglalantad ng kanilang ill-gotten wealth. Umpisa natin kay Kimbo. Si Kimbo po, nakakapagtaka or nakaka-turn on. Pero hindi po kasi halata-halata naman na nagmamalinis lang. Kasi ngayon, makikita nyo sa kanyang Facebook page,
Nawala na yung earrings, nawala na yung kwintas, at yung damit niya parang sa tabi-tabi na lang niya, parang, pero po, tapos na eh. Tapos na po eh, di ba po? Sobra na eh. So, pwede ba, Kimbo, something like dito? Pwede ba, Kimbo, tumigil-tigil ka dyan? Tama. Pero ang karma, napakadaling bumalik, di ba po? So, nung nasa plenary siya, at i-sponsor niya yung national budget, kinonfronta siya ni napakatapang na kongresista ng Quezon City na si Bernadette Herrera. Habang pinapanood ko si Kimo, parang sabi ko, buti nga. Nakakahiya. So, hindi pa tapos yung ating galit sa paglalantad ng unmistakably ill-gotten wealth. Hindi pa tayo tapos pagsawaan si Kimbo. Lumantad itong kongresista galing sa Maynila na akala ko kontrabida sa isang Fernando Po movie. Lahat ng katangian ng isang kontrabida sa isang Fernando Po Jr. movie, nasa kanya na. Nagmula sa isang mahirap na distrito ng Maynila, walang kabagay-bagay na nagsusuot ng mamahaling relo. Dinadala na lang sa kapal na mukha. Ang problema, hindi naman natigil sa kanya. Salamat sa inyong mga vloggers, salamat sa inyong mga influencers, sapagkat may nakita na naman tayong isang malaswang paglalantad ng isang pastor na pinagmamalaki ang kanyang pastor. Pasensya na po, Bishop. Pero etong isang pastor na ito na napakayabang ilantad ang cross ng ating Jesus Christ. Pero sabay sa kanyang paglantad bilang pastor, bilantad na rin niya ang kanyang dakaw na yaman. Saan ka naman makakita ng isang pastor na supposed to be a servant of God, na matatakot sa kanyang buhay at gumamit na isang bulletproof ng Cadillac Escalade na ang halaga is 18.5 million. Akala ko, yun lang yung kanyang karangyaan. Pero siya mismo niyabang niya na meron siyang AMG Benz na mga worth 10 million. At hindi tumigil. Niyabang niya mismo na meron siyang motor na worth 1.7 million. At katulad ni Kimbo at saka ni mas gwapo pa si Paquito Diaz pero parang si Kimbo at saka si Paquito Diaz, niyabang din niya yung kanyang mga Rolex na worth 2.7 million, 1.7 million. Chinek ko kung anong negosyo ni Abante. Wala naman.
Pero kung lumantad sa Kongreso at nagtatanong sa kanilang mga resource persons, even kay Inday Sara, akala mo sila na yung mga pinakamatino. Samantalang halatang-halata naman ang purpose nila kay Inday Sara is para kanilang hiyain. Pero ang nakakagalit, there is impunity. Wala nang law and order. Wala na silang pakialam. Walang decency. Wala. Just the other day or yesterday, sa plenary, discussion national budget. Last na po ito kasi magti 3 minutes na po. Kaya lang ayokong palagpas ito. Sa plenary, gustong magtanong ni Congressman Marcoleta kung saan gagamitin yung 6.3 trillion in regard to its application to improve the lives of our poor people. Kumbaga, gusto niya ma-pinpoint saan ba dito yung magpapaangat sa kahirapan ng ating mga kababayan. Saan dito? Hindi siya pinayagang magtanong. Hindi pinayagang magtanong si Congressman Marcoleta, pero galit sila kung ayaw ni Inday Sara silang sagutin sa kanilang mga walang kakwentang-kwentang katanungan. So, yan lang po ang limitado lang po kasi ang aking baka matanggal na ako sa maisip. Pero since yung corruption na binigay sa akin, yun nga po, kayo naman po Google-able naman lahat yan. Pero ang masasabi ko lang, grabe na po talaga ang corruption. Grabe. Malaswak. Salamat po. Maraming salamat po. Gabi, nagkaroon ako ng pakipag-usap doon sa aking mga kasamahan. Ako po ay dating pulis, dating ahente ng PIDEA, at naging kabilang sa intelligence community both ng PNP at ng PIDEA. Kahapon, kaharap ko yung ilang mga kapog ko na kasalukuyang mga nasa serbisyo pa, at ang ilan sa kanila ay nasa Malacanang. Ayon sa kanila, yung nagaganap at mga ginagawang mass actions, partikular ng hakbang ng maisog, ay grabe yung tinatamong pagkataranta ng mag-asawa doon sa palasyo. Itong napakalaking pagkilos na nakatakdang gawin bukas, ang fearless forecast ng aking mga kasamahan ay maaring magresulta sa pagpapakamatay. Magpapakamatay daw itong si Bongbong Marcos kapag nilusog ang Malacanang. Ayaw na daw niya na umalis dito sa Pilipinas. Ito base doon sa aking mga kasamahan. Yun po yung sabi ko nga, bakit ayaw nilang bumitiw? Ba't ayaw na lang nilang umalis? Sobra-sobra na yung kanilang kinita.
Yun yung sinabi ko. Pero ang sabi nila sa akin, Bok, wala silang planong umalis. 30 years silang nawala sa pwesto. Kaya ang ginagawa nila, gumagawa silang ng paraan sa pamamagitan ng People's Initiative para patuloy na manatili sa pwesto. Sinong may gusto? Hindi si Bongbong. Ayon sa kanila, sa takbo ng mga galawan, yung pinsan at yung asawa ang nagmamakinarya. Ito ang humahawak at nagpapatakbo ng makinarya ng gobyerno. Nakakalungkot po sapagkat itong Bongbong Marcos na ito, nagkaroon ako ng personal attachment mula nung mahawakan ko yung kaso nito noong 2012. Doon lang po ako nagkaroon ng interes sa isang Bongbong Marcos mula nung mahawakan ko yung kaso at kunang-kunang salaysay. Yung confidential informant na pinapangalanan ko ng si Bong Dasa. Marami kaming na-extract na information patungkol dito kay Bongbong Marcos. Pero ang nakakalungkot ay yung pagtanga-tangahan ng ating mga law enforcement units. Meron tayong NBI, dating hukom. Meron tayong Director General ng PIDEA, dating membro ng PNP Special Action Force. Meron tayong PNP na galing doon sa graduate ng Philippine Military Academy. Pero matapos malantad sa publiko yung confidential information na nilalaman ng classified documents na inilabas ni Maharlika, ipinagwalang bahala lamang po nila ito. Pero kung ito, ordinaryong tao, katulad ni Juan de la Cruz, porsigido itong mga law enforcement units na ito at hihingan pa ng pondo. Hihingi pa sila ng pondo para magkaroon ng COPLAN o yung tinatawag na Case Operational Plan. Napakadali lamang po trabahuhin yan. May natanggap kang information. Sandali lang yan eh. Doon sa intelligence cycle na ginagawa namin eh. Ipo-process namin yan. Iba-validate namin yan. Diba? Sa pamamagitan ng casing and surveillance, kung kinakailangan magsagawa ka ng test buy, magsagawa ka ng entrapment operation, madali. Pero bakit hindi ginagawa? Ang masakit nito, nakakadamay pa. Noong mga nakarang araw, hinala lang. Pero kinukumpirma ng aking mga dating kasamahan, ilang cabinet secretary na talaga ang kajamming niya. Wala na lang talaga silang magawa sapagkat mawawalan sila ng trabaho. Ngayon, mga kapatid, sa mga narinig ninyo, patuloy pa rin po ba tayong magwawalang bahala? Kaya yung gagawing bukas, bagay na bagay. Saan? Doon sa pagpapakamatay na? Hindi po. Doon sa kamatayan ng pag-asa ng pamilyang Pilipino na patuloy tayong pinamumunuan ng mga bangag sa gobyerno. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Ako po si Ed Francisco, ang National Chairman ng Citizens Congress for Good Governance. Ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay yung flood control projects. Dahil ako po isang inhinyero, doon sa mga press report po ng ating Pangulo na meron po siyang 5,500 flood control projects. So, after kinabukasan po, nagkaroon po ng kalina, bumaha po ang Metro Manila. So nagtaka po, saan po na punta yung 5,500 projects? At lalo po akong namangha sa report po ng ating Presidente na kaya hindi po nag-function ang 5,499 flood control projects dahil meron pong isa na nabangga ng barko. Nadinig po ba ngayon? So, nag-research po ako, nag-google ako. Ang report po ng ating Pangulo doon sa kanyang nakaraang SONA, 5,500 flood control projects. Ang nakita ko po sa Google is only, ang actual po 5,521 flood control projects. Ito pa ang hindi maganda. Out of 5,521 projects, 3,107 po na flood control projects ay yung natapos na ng nakaraang administrasyon. Only 2,414 projects lang po ang nagawa mula noong 2022 hanggang May 2024. Nakita po natin ang discrepancy. Lalo po tayo mamamangha kung ang titingnan po natin yung mga budget doon sa yung mga nagawang iyon. At ang plano pa po nila sa by 2025 up to the end ng 2028, gagawa pa sila ng 5,000 flood control projects mo. Ano po? Ibahin po natin ang tema. Ang huwag na pong maging monologue, maging dialogue. Kung siseryosohin po natin ang flood control, napakasimple po. Ikumpara po natin sa ating pamamahay. Bakit tumutulo ang ating bubong? Sagot po. Bakit po tumutulo ang ating bubong? Dahil may butas. Bakit nag-o-overflow po? Ang ating bubong po, kumpara natin, tulad sa Marikina, kaya po binabaha ang Marikina dahil catch basin, ang karamihan po ng tubig na dumadaloy downstream to Marikina is yung Sierra Madre sa Montalban. Ano po? So, yun po ang bubong. Nagda-downstream, bakit po ang gutter ay nag-o-overflow? Dahil po barado o kaya maliit. So, ano po yung nag-stand po yung ating gutter? Pagkatapos po sa gutter, pupunta sa downspout. Bakit po nagbabara ang downspout? Baka naman yung ating storm drain barado. Di po ba?